Aminado naman ako na noong kami pa ng aking boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Anselmo ay halos buwan-buwan kami kung magpalabas. Yun ay para ibsan ang pagkami sa isa't isa dahil buwanan nga kami kung magkita. Sa loob ng halos 5 taon ay ganun ang ganap. Kaya alam nyo na, paldo. At sa aming paghihiwalay, siya man ang gumagastos ay masasabing hindi na siya lugi. Isa ang pag-iinom sa bisyo na para sa akin ay mahirap tanggihan. Lalo't madalas yun kapag merong okasyon sa amin. At mismong panganay naming kapatid ang siyang dahilan kung bakit kami ng aking mga kapatid na babae ay natutong uminuma. At syempre pag ganoong may okasyon, hindi nawawala ang inuman kasama ang mga pinsana, mapababae o lalaki. Bagay na isa sa ayaw na ayaw ni Anselmo dahil siya ay hindi nag-iinoma. At noong dumating ang puntong nag-end ang halos 5 taon na relasyon namin ni Anselmo, isa ang pag-iinom sa naisip ko maging lunas na hindi ko inakalang isang imahinasyon ang darating sa akin. Imahinasyon na nawala sa isip kong hiwalay na pala kami sanhi ng dami ng nainoma. At na ang bumalik ako sa katinuan, hindi pala siya. At di umano'y akin pang nilunok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Aileen, 28 years old, at dahil nga buwan lamang ang nakararaan, simula nang mag-end ang relasyon namin ni Anselmo na ngayon ay aking ex-boyfriend, ay single ang inyong store sender. At kung paano nagsimula ang relasyon namin ni Anselmo, na masasabi kong isa sa 4 kong naging boyfriend ay ang relasyon namin ni Anselmo ang pinakamatagal at pinakamaraming happy ending. Yun ay dahil hindi pa man nagiging kami ni Anselmo ay nagawa na niyang sungkitin ng bandera na aminado naman akong punit na at hindi si Anselmo ang unang tulisan na dumaong sa aking pantalana. Ang bagay na iyon ay nalaman ni Anselmo habang kinikilala namin ng isa't isa. At dahil aminadong naghihintay na lamang ako ng tamang pagkakataon kung kailan siya ay aking sasagutin, noong sumama ako sa kanya para sa isang date na parte ng kanyang panliligaw sa akin, ay hindi ko inasahang ibang date pala ang aming pupuntahan. Lingid sa kaalaman ng aking mga magulang at ganun na rin sa akin, bagamat noon ding araw na iyon ay aking nalaman na mayroon palang bakanting bahay ang isa sa kanyang mga tita na kay Anselmo ipinagkatiwala, ay doon kami nagpunta. Alam nyo na, wala nang nagawa ang inyong sender kundi tanggapin ang katotohanan at maging ako bilang isang dati ng may karanasan ay aminadong miss ko na rin naman. At gaya nga ng nasabi ko na, right timing na lamang ang aking hinahanap para ibigay ang aking matamis na oo kay Anselmo na mabilis pa sa kidlat kung mag-the moves. Kaya ayun, Martes muna bago ang Lunes. 22 years old ako nang maging boyfriend ko si Anselmo. At dahil pareho kaming may trabaho at ako naman ay dalaga na at may naitutulong na sa aking magulang, idagdag pa ang pagiging legal ng pagiging mag-o namin dahil nga bago pa man maging kami ay meron ng naganap na hindi dapat. Halos tuwing darating ang monthly date namin ay hindi rin nawawala ang pagbisita namin sa nasabing bakanting bahay na kung minsan nga na halos madalas ay doon na nauubos ang maghapon namin na para bang lumipat lamang kami ng lugar para alam nyo na walang istorbo. Kilala si Anselmo ng aking mga magulang, kapatid at bayaw bilang isang galante at matulungin na tao, even pinansyala.
Nasa Manila kasi ang kanyang trabaho at kahit hindi pinagpala sa pagkakaroon niya ng pamilya pagkat broken family, ay nakatulong naman iyon sa kanya para maging madiskarte sa buhay. Isa rin yun sa nakikita kong dahilan kaya ni sino man sa aking magulang ay walang tutol sa mga nagiging lakad namin. Kahit paabutin kami ng gabi ng kagagala kuno. Na ang totoo, simula nang maging kami at mag-end ang aming relasyon, ay iisang lugar lamang ang aming pinupuntahan. At ang mall na madalas naming dahilan na ginagalaan ay aming dinadaanan lamang para mag-agahan o para magmerienda bago umuwi. O di kaya na may bilihan namin ng pasalubong. Lupit no? 5 taon. Sa loob ng halos 5 taon na iyon, kasal na lamang talaga ang kulang. Maraming beses na rin naming napapag-usapan ang tungkol doon at alam ko na gusto na ni Anselmo ang mag-asawa dahil na rin sa edad niya nalampas na ng kalendaryo. Isa ang pagiging stable ni Anselmo sa trabaho at may itsura din namang lalaki at ang hindi lang 2 beses niyang tanong sa akin kung kailan ang plano kong magpakasal sa kanya, kung bakit walang alinlangan kung aking isuko sa bawat buwan na kami ay magkikita. Nasa tamang tao ang nasa isip ko at sa kung ano ang mga nagawa ni Anselmo para sa akin at sa aking pamilya ay wala sa kalingkingan ang aking mga naging ex. Dahilan na rin kung bakit buhos ang aking talento upang siya'y pasalamatan sa paraang kapwa kami sa saya. Bagamat wala pa sa aking plano ang magpakasal ng mga panahong iyon, ay tinanggap ko na sa aking sarili na si Anselmo na ang aking magiging forever. Lalo't umabot sa puntong natutulog na siya sa bahay. At maraming beses na rin doon kami nag-to be continue. Wala eh. Hindi ko naman masasabing kinasanayan namin pero ewan, ganon siguro talaga pag nagmamahala. Handang makipaglaro kay kadilimana. Matinong tao at walang bisyo si Anselmo. Yung tipo ng lalaki na kahit ang kuya ko ay walang masabi. Mapaugali o itsura na sabi nga ng isa sa aking mga tito. Si Anselmo ang isa sa mga klase ng tunay na lalaki. Bukod pa sa hindi nila nalalaman na aking alam, na aking nalaman noong una kaming panalo kasi. Kumpara sa 2 kong ex na, sad to say, nauna pa kay Anselmo. At ang bagay na iyon, ayon na rin kay Anselmo ay hindi naman na importante. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Pero may mga bagay talagang kung minsan pagkagising mo kinabukasan, nagbabago. Natuklasan ko sa aking sarili na naboboring na ako at gusto ko nang baguhin ang takbo ng aking buhay sa paraang hindi sa pagpapakasal kay Anselmo. Hindi ko alam kung naghahanap lang ba ako ng butas para makipaghiwalay, para aking ikagalit ang malit lamang naman na diferensya. Yun bang kahit nakaraan na, kapag hindi niya naibigay ang aking gusto, ay kung ano-ano na ang pumapasok sa aking kokote. Hanggang sa isang araw, ay bigla ko nalang naisipan ang makipaghiwalaya. Bagay na tinanggap naman ni Anselmo. Doon ko na na-realize na gumawa ako ng desisyon na aking ikakapasakit dahil laking pagsisisi ko nang tanggapin ni Anselmo ang aking pakikipaghiwalaya. Doon ko na naisip ang lahat ng masasaya naming nakaraan, ang maraming beses na nandyan si Anselmo sa oras na siya ay aking kailanganin. At tingin ko, hindi lang ako masisi ng mga taong nakapaligid sa akin, lalo't sa mga taong nanghihinayang dahil sa aking pakikipaghiwalay. Ewan ko, kung sakit na ba iyon ng isang babae na kapag hindi na pagbigyan ay nagpapabebe. Yun nga lang, mukhang hindi naging magandang biro ang lahat para kay Anselmo. Sa loob ng kulang 5 taon, ay hindi maitatanggi na ginawa na rin namin ng para lamang sana sa mag-asawa. At ang unang payo ng aking mga magulang, kung maayos pa ay mas mainam. Sa bagay na iyon tingin ko, huli na para magsisi.
Dahil hindi na ginawa ni Anselmo ang ako'y balikan, lalo't sa aming dalawa ay siya lang naman ang laging taya. At sa loob lamang naman iyon nang simula nang kami magkakilala. But para sa akin ay hindi na rin naman siya lugi, dahil binawi ko naman ang lahat sa pagpapaubaya. Isa ang pag-iinom sa hindi gusto ni Anselmo na aking ginagawa. Wala naman siyang masakit na sinasabi doon tungkol sa akin. Maingat niya akong pinaalalahanan na hindi magandang makita kung ang isang babae ay nasa inuman kahit kamag-anakan pa, lalo na kung merong lalaki. Aniya, walang kamag-anak pag ang pag-iisip ng tao ay pinasok na ng espiritu ng alak. Nasa huli ay napatunayan kong totoo. Sa aming paghihiwalay ni Anselmo, alak ang aking nakitang lunas upang maibsan ang sakit na aking nararamdaman. Sa aming pamilya, normal na ang merong inuman, higit kung merong okasyon. Alam iyon ng aking mga magulang at mismong kapatid naming panganay ang dahilan ng aming pagkatuto. 4 kaming babae at 3 lalaki at lahat kami hindi kayang tanggihan ang ikot ng baso. At sa bagay na iyon, dahil ganon din ang aming padre di pamilya, walang masay ang aming ilaw ng tahanan. Walang okasyon at nang malaman ng aking mga insa na tulad kong manginginom na hiwalay na kami ni Anselmo, ay agad nila kong hinarapan ng maiinom. Mainam na raw iyon kaysa damdamin ko pa. Handa raw silang ako'y damayan. Tapos na at ako naman ang may gusto. Hindi ko alam kung nakikisimpatya sila sa akin o nagsiselebrate dahil halata namang ayaw nila kay Anselmo. Dahil sa di umano'y pagiging suplado noon, kahit ang totoo, hindi lang nila nagustuhan yung isa dahil wala silang masamang masabi. Araw iyon ng linggo, kaya kumpleto ang aming pamilya. Kahit ang aking mga bayaw nasa bahay. At nagmistulang isang malaking salo-salo ang aking pag-move on. 5 na lang kaming madalas ay nasa bahay. Dahil 3 na lang kaming magkakapatid na walang pamilya. At lahat kami babae. Simula sa akin, sumunod at ang bunso. Tuwing merong darating na okasyon, kahit ipangutang ng aking mga magulang makapaghanda lamang, dahil dagsa ang aming mga kamag-anak kapag ganoong may okasyon. Ang dahilan kung bakit kaming magpipinsan magkakasundo at isa na doon ang inuman na isa sa aming banding. Ang ganoong senaryo ay hindi na bago sa aking mga magulang dahil maging si Papa kahalubilo namin habang si Mama naman ay itinutulog na lamang. Noong araw na iyon, kahit alam kong isa ako sa lunod sa dami ng nainom, ay alam ko pang nagsisipag-alisa ng aking mga kapatid at bayaw. Hanggang sa ang susunod, ay akin ang balik tanawin kinabukasan nang ako'y mahimasmasan at matauhan. Dumating si Anselmo at bilang patunay na ako'y nagsisi, sa kanya muli ay aking inihain. Pero noong umaga, na aking hinahanap si Anselmo, wala siya at ni isa walang makapagsabing dumating si Anselmo. Kaya naging questionable ang gabi bago ang umaga dahil sa isip ko imposibleng panaginip lamang ang lahat. Hanggang sa kalagitnaan ng aking masinsinang pag-iisip kung panaginip lamang ba ang lahat, ay isang message ang aking natanggap mula sa isa sa aking mga insan at isa sa ayaw na ayaw ni Anselmo na aking nakakainuman. Kung meron daw ba akong naaalala bago siya umalis ng bahay, itago na lang natin sa pangalang Norman at aniya. Hindi naman raw siya napainom ng marami at siya pangaraw ang umano'y nagligpit bago umalis ng bahay. Napakahusay ko raw pala at may paglunok pa raw akong nalalaman. Doon ko lang na-gets na maaaring totoo pero hindi si Anselmo. Nagpatay mali siya ako at nagpanggap na walang naaalala
at tuluyan lamang akong napanatag noong datnan ako noong buwan ding iyon. Pero mula noon, kahit anong aya sa akin para maginom, salamat na lang.